Lingid sa kaalaman ni Gabriel ay ginawa nilang dahilan ng paghingi ng mga kapatid niya ng pera para lang makapag-asawa na ito. Hindi sang-ayon si Senyora Lucila sa ginagawa ng asawa na pagbibigay ng pera kaya siya ang nakaisip ng paglilipat ng kayamanan kapalit ng pag-asawa ng kanilang anak na si Gabriel. Matagal na nilang sinasabi dito. Naging oportunidad sa kanilang dalawa ang pangyayaring yaon. Matagumpay ang balak natin, bulalas ni Senyora Lucila. Hindi pa siya tagumpay hanggat di pa siya nakakasal. Sana lang ay magustuhan niya ang anak ng kaibigan natin. Wika naman ni Senyor Magno. Bukas na bukas ay sasabihin ko sa kumpanyero ko na makipagkita ang anak natin na si Gabriel. Oo, wag mo nang patagalin pa at baka makahalata ang anak mo sa binabalak natin. At baka magsidatingan na naman ang mga kapatid mo para manghingi ng pera. May pagkadisgustong wika ng asawa. Kinaumagahan din ay pinuntahan nila Senyor Magno, ang kanyang kaibigan, na may anak ng ipapangasawa kay Gabriel. Malugod siyang pinatuloy sa bahay ng mga ito. Nag-usap ang dalawa sa pinakasalan ng bahay nila sa harap ng dalawang baso ng alak. Oh, kumpanyero, napadalaw ka. Tanong ng kaibigan na si Ricardo Rivera. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, kumpanyero. Naalala mo yung sinasabi ko sa'yo noon, patungkol sa mga anak natin. Mukhang magkakatotoo na. Bulalas niya. Anong ibig mong sabihin, kumpanyero? Pumayag ang anak ko na makilalang yung Yunika iha at kung magkagustuhan sila ay magiging magbalai tayo balang araw. Masayang paliwanag niya. Napangiti naman ang kaibigan niya sa galak. Sa totoo lang ay gusto din ito na makasal ang kanyang anak sa anak ni Senyor Magno para may pamahagi din ang ibang kayamanan niya sa anak nito. Aba kumpanyero, dapat hindi na natin patagalin ito. Sang-ayon naman niya. Bukas ay doon na kayo sa bahay maghapunan, ani Senyor Magno. Hindi ba't parang nagmamadali tayo, kumpanyero? Pagtataka ng isa. Malakas ang paniniwala ko, kumpanyero, na magkakagustuhan silang dalawa. Sagot naman niya. Sige, kumpanyero, kakausapin ko ang anak ko. Mamaya kung anong masasabi niya. Nag-alok ng isang kamay si Rodrigo Rivera para sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng ating mga anak at nalalapit na pagiging magbalain natin. Masayang wika niya sa kanila. Pinag-umpog ang kanilang mga braso. Pagdating ng anak ni Mr. Rodrigo Rivera na si Monique ay kinausap niya ito agad. Si Monique ay isang maganda, sopistikada, ngunit may ugali siyang hindi maganda. Mapangmata siya sa mga taong mas mababa ang antas sa kanya. At maiksi ang kanyang pasensya. Arogante at mataas ang pangarap at lahat ng gugustuhin niya ay nakukuha niya. Iha, mag-usap tayo. Wika niya dito. Bakit pa? Pumunta dito ang Tito Magno mo. At may sinasabi siya sa akin. What? Sabi niya kung gusto mo daw, magpakasal doon sa anak niya. What, papa? Kasal? Makinig ka muna sa akin. Kailangan natin to para sa pamilya natin. Papalubog na ang negosyo natin at kailangan natin ang yaman at pangalan ng pamilya nila. Para makaahon tayo at para din mabili mo lahat ng gusto mo. Yan ang plano ng matanda. Pero pa, I didn't even know his son. Magugustuhan mo yun, sigurado iha kapag nakita mo. Nag-aaya siya para doon maghapunan sa kanila at para makapagkilala na din kayo ng anak niya. I don't know if I can, papa. Isipin mo lang mga luho mong kaya nilang ibigay. Alam ko, in few months, malulugin ang negosyo natin at kapag nangyari yun, pupulutin na tayo sa kangkungan. Gusto mo ba yon, anak? Napaisip si Monique sa tinura ng ama. Okay, fine. I'll do it pa. Pero hindi ko may papangako muna ha. Gusto ko muna siyang makita. Baka naman hindi papasa sa standards ko ang pagmumukha niya. Wika pa niya. Maaga pa naman. Umalis si Alexa ng umagang yun para maghanap ng trabaho. Habang naglalakad siya ay pinagmamasdan din kung dadaan ulit ang lalaki dito. Ngunit wala siyang nakita hanggang sa marating niya ang sasakyan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako nakikilala kung taga saan ito. Nang makarating sa bayan ay naglakad-lakad muna siya
Nagtanong-tanong kung may naghahanap ng empleyado. Habang abala siya sa paglalakad ay may nakita siyang isang papel na nakakabit sa isang poste, isang hiring ad na nakapaskil dito. Agad niyang kinuha ang address na nakalagay sa may papel at mabilis niyang hinanap ito. Nagtanong-tanong siya sa mga tao kaya mabilis niyang nahanap ang kinaroroonan ng building. Isang mataas na building ito. Tinungo niya agad ang kinaroroonan ng guard at nagtanong kung saan ang nakalista sa papel. Ay miss, akit ka lang sa 5th floor, tapos kumanan ka dyan mismo, sagot ni Manong guard. Sige, salamat kuya, wika niya at nagpaalam na dito. Habang palakad siya sa may elevator ay biglang may nakabangga sa kanya. Aray naman! Bulalas niya dahil muntikan na siyang madapa. Nabitawan lang niya ang kanyang mga dala-dala. Naku miss, pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako, paumanhin ng lalaki habang pinupulot ang mga naglaglagang papel na hawak ni Alexa. Ang lawak-lawak po ng daan, kailangan talaga banggain pa ako, singhal niya habang pahablot na kinuha ang mga papel mula sa lalaki. Nagkatinginan sila at laking gulat nilang dalawa nang mamukha nila ang isa't isa. Ikaw, sabay nilang sabi. Ikaw na naman, bakit ba lagi ka na lang naroon kung nasan ako? Sinusundan mo ba ako? Galit na tanong ni Alexa. Kumunot naman ang noo ni Gabriel sa narinig. Huwag ka naman assuming miss, matapang din niyang wika. Taring nasabi na lang ni Alexa at padabog na tumalikod na dito. Tinungo niya ang elevator, napansin niya na sinusundan ito ng lalaki. Ano ba? Hindi ka ba titigil sa pagsunod sa akin? Alangan ang gamitin ko ang hagdan para umakyat ako. Sarkastikong sagot naman ng lalaki. Kahit sa floor na pupuntahan nila ay parehas din. Kunot noong tumayo sa loob ng elevator si Alexa kasama ang lalaking sarkastiko. Pagdating nila sa 5th floor ay magkasunod silang lumabas. Marami ng aplikante ang naghihintay doon. Sa haba ng pila ay baka maghintay pa siya ng ilang oras. Dire-diretso naman ang lalaki na pumasok sa kwarto. Ano yun? Walang pila-pila na lang? Pasok na lang sa opisina ng boss? Naku talaga ang lalaking yun. Sambit niya sa kanyang sarili. Tahimik siyang naghintay. Samantala, pag-uwi ni Senyor Magno sa pamamahay nila ay agad niyang kinausap ang asawa. Oh, anong nangyari sa nilakad mo? Tanong ni Senyora Lucila. Maganda. Pulungin natin ang mga kasama natin sa bahay para paghandaan ang pagpunta nila dito sa bahay. Mas maigi nang dito natin gawin ang una nilang pagkikita bago ang kasalang magaganap. Wika ni Senyor Magno. Siya na lang ang nagdesisyon para dito dahil ito naman ang gusto niya. Agad niyang pinatawag na lahat ng naninilbihan sa kanilang bahay. Kahit sila lang ng pamilya nila at pamilya ng babae ay gusto pa rin ito na magarbo. Gusto ko bukas na sa hapunan ay maghanda kayo ng maraming pagkain. May bisita tayong darating, wika niya sa mga ito. Dapat lahat ay handa na bago pa sila dumating. Opo, senyor, sabay-sabay nilang wika. Excited ang matanda sa pagpunta ng mga future balain niya sa kanilang bahay. Pag-uwi ni Gabriel ay ibabalitan niya dito ang balak niya. Isa-isa nang tinawag ang mga aplikante. At siya naman ay tahimik lang na naghihintay ng kanyang oras. Nakalipas ng mahigit isang oras na paghihintay ay tinawag na ang pangalan ni Alexa. Alexa Montenegro, tawag ng nag-assist na interview. Tumayo naman siya agad. Your turn, wika ng babae. Nagpasalamat siya agad at pumasok na sa kwarto. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay bumungad na sa kanyang lamig ng aircon at mabangong amoy nito. Simple lang ang opisinang yun, ngunit halatang lalaki ang nagmamay-ari dito. Paglapit niya ay doon niya nakumpirma na lalaki nga ang nagmamay-ari ng opisina. Good morning sir, bati niya dito habang nakatalikod ang lalaki. Agad na umikot sa swivel chair ang lalaki para humarap sa kanya. Good morning to, nakangising. Wika ni Gabriel. Bigla nalaki ang mata ni Alexa dahil ang lalaking tinaray-tarayan niya kanina ay siya palang mag-i-interview sa kanya. Hindi makapaniwala si Alexa sa nakikita.
at para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Nang makitang lalaking tinaray-taray niya sa baba at ang lalaking nag-alok ng sakay sa kanya sa kanila ay isa at siya rin ang lalaking kumuha ng litrato sa kanya habang natutulog sa may duyan. "Have a seat, miss," patanong ni Gabriel. "Alexa Montenegro po, sir." Mabilis ngunit nautal niyang sagot. Napayuko na siya ngayon sa hiya. "So, mag-a-apply ka pala dito sa kumpanya ko," wika ni Gabriel habang patayo ito. "Yes, sir." "You think you are qualified for the position?" Matalim na tanong niya. "I guess so, sir. Nasa akin po lahat ng requirements and if you look at them, makikita niyo po na qualified naman ako. I want my secretary to be patient, well-mannered, and most especially, hindi nagtataray sa ibang tao," bulalas pa niya. Napayuko si Alexa sa tinura niya. "Do you think, Miss Montenegro, taglay mo ang lahat ng yan?" "Yes, sir." Pikit patay niyang sagot. "Anong ginawa mo sa akin sa baba kanina?" Sir, hindi naman po ako ang bumangga eh. And I want my secretary also na hindi madahilan." "Okay, sir. Sa mga inasal mo pa lang kanina ay parang malabo na i-hire kita dito bilang sekretary ko. Pero sir, kung kayo po ba ay banggain at mahulog ang mga daladalahin nyo, hindi po kayo magagalit. Ngingiti po ba kayo at tutunganga?" Palabang wika din ni Alexa dito. "I want my secretary to na hindi ako sinasagot-sagot." Dagdag niya pa na nagpakunot sa noo ni Alexa. "Fine. If you want your secretary to be a doll or a puppet, then I am not. I am not qualified, sir, for that position." Naninindig na galit na wika ni Alexa at dinampot ang resume na nakalapag sa mesa ni Gabriel at mabilis na lumabas ng kwarto. Padabog niyang sinara ang pintuan. Anong tingin niya sa akin? Tatamimi na lang ng ganon? Ang hambog. Galit na wika niya paglabas sa kwarto at patungo sa elevator. Kung sa tingin niya ay magkakandara pa ako sa trabahong inaalok niya, ay no way, dagdag pa niya. Nabubulong-bulong sa kanyang sarili. Nakababa na siya sa elevator at palabas na ito, ngunit nang gagalaiti pa rin siya sa galit. Well-mannered pala ha. Anong tingin kaya niya sa kanyang sarili? Well-mannered? Wika pa niya. Napansin ng guard ang paglabas niya. "Kumusta po ang nilakad niyo, ma'am?" tanong nito. "Nako, manong wala. Ang bastos pala ng bus nyo. Dito lang kung umasta, akala mo kung sino." Galit niyang sagot sa guard. Ngumiti lang ito. Mabilis siyang umalis sa lugar na yun para makapagpakalma. Samantala, sa taas kung nasaan si Gabriel. Grabe sa katarayan ng babaeng yun. Kala mo kung sino ah. Kunot noon niyang bulong sa sarili, pero hindi niya maikakaila na gusto niya ang ugali ng babae, palaban na kagaya niya at hindi nasisindak ng kahit na sino. "Lorna," tawag niya sa nag-assist sa kanya sa mga in-interview niya. "Yes, sir. Contact the last applicant na lumabas dito kanina. I want her to be my new secretary." Utos niya dito. "Okay, sir. I have a copy of her resume kaya tatawagan ko po agad siya mamaya." Tinapos na lang niyang lahat ng mga nakapila doon para naman hindi sila mahalata na may napili na siya. Sinabihan na lang niya ang mga ito na tatawagan sila. Pagkatapos ng job interview nila, ay agad na tinawagan ni Lorna si Alexa para pabalikin. "Hello, ito po ba si Alexa Montenegro?" tanong ni Lorna. "Yes, speaking." "Ay ma'am, hello po. Ito po yung Villafuerte Groups na inaplayan niyo po kanina. Pinababalik po kayo ng boss ko dito sa opisina," wika pa niya. "Naku miss, thank you na lang. Ayaw kong maging boss yung arogante mong amo." Galit na sagot ni Alexa. "Naku ma'am, hindi po arogante ang boss namin. Sa totoo po mabait po yun. Minsan lang kasi mainitin ang ulo." "Kahit na, sabihin mo diyan na sa kanya na lang ang posisyon na yan." Pagtatanggi niya at agad na ibinaba ang cellphone. Agad naman na ibinalita ni Lorna ang sinabi ni Alexa sa kanyang boss. Napanghiwi na lang lalaki sa mga narinig. "Akin ang numero. Ako ang tatawag sa kanya." Agad namang ibinigay ni Lorna ang numero ng cellphone ni Alexa dito.
Umuwing walang napala si Alexa pero hindi siya titigil hanggat hindi siya makakakuha ng magandang trabaho. Kapag hindi siya nakakuha ng trabaho ay baka maubos ng natitira niyang ipon para pa naman sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kasalukuyang nanonood sa may sopa ang ina nang dumating siya. Mano po ma? Mano niya dito? Kaawaan ka ng Diyos anak. Kumusta po ang trabaho niyo, ma? Tanong niya sa ina at umupo ito sa kanyang tabi. Magsisimula ng anihan ng mangga bukas kaya magiging busy na ako sa manggahan anak. Ikaw, hindi ka pa ba nakakuha ng trabaho? Hindi pa po pero hindi pa ako titigil hanggat hindi ako nakakahanap. Pinababalik ako doon sa inaplayan ko kanina kaso tinaray-tarayan lang ako ng magiging boss ko. Para bang minamaliit ako dahil lang sa pagsusungit ko sa kanya dahil sa pagkabunggo niya sa akin Hindi ko naman alam na siya pala may-ari ng building. Ay grabe ma, pero parang gusto ko din balikan. Pagtatapat pa niya. Kung masama naman ugali niya, ay hayaan mo na. Maghanap ka na lang sa iba anak. Ganun na nga po ma, kakayanin ba ninyo ang manggahan ma? Alam ko, kung hindi kayo masyadong sanay sa trabaho, baka po mahirapan kayo pag-alala sa ina. Kaya ko anak, mamimitas lang naman saka mamimili kaya kaya na yun ni mama. Ng mama mo, pagtitiyak niya pa, niyakap niya ang ina. Sana nga ma, maging maganda ang pamumuhay natin dito kahit hindi kasing rangya ng buhay natin sa Maynila. Ang mahalaga ay magkakasama tayo at masaya. Sambit pa niya. Hinaplos ng ina ang kanyang mga balikat. Oo anak, kaya kakayanin natin. Alam kong kakayanin natin basta magkakasama tayo ng mga kapatid mo. Sagot din niya. Humigpit ang yakap nila sa isa't isa ng ina na nangangahulugan na magiging malakas sila sa bawat hamon ng buhay. Pagdating ni Gabriel sa mansyon ay sinalubong siya agad ng kanyang mga magulang. Iho, may maganda akong balita sa iyo, wika ng ama. Ano po yan pa? Bukas ay dito maghapunan ng pamilya ng kumpanyero ko. Yung sinasabi ko sa iyo na may anak na dalaga. Ano? Agad-agad pa? Pa naman, hindi ba pwedeng